Marami ang hindi nakakaalam sa mga baguhan na first time user ng mga printer kagaya ng Epson, HP, Brother, or kung ano pa mang model ng kani-kanilang printer na pwedeng gamitin yung mga retaso nila ng mga photo paper. Kagaya na itong nakikita ninyo dito sa isang screen natin, meron tayong kalahati ng A4. Dahil nga mga tropa, sa mga nag-aabil ng mga templates ko tungkol dito sa Rush ID, kalahati lang yung magagamit mo once na maprintan mo yung pinaka A4 niya. Kaya naman, sa mga hindi pa nakakaalam, pwede nyong printan yung mga retaso or yung mga natira dun sa pinagprintan ninyo nung una. So, hindi nyo to alam ko yung iba alam din to, pero syempre karamihan ay hindi alam to sa mga first time user na mga printer. Kasi hindi naman natin alam talaga lahat yung mga ganyang bagay. At inuulit ko, dito sa ating template, talagang kikita kayo at makakatipid kayo. Pwede nyo tong i-offer ng 50 to 60 pesos etong ganitong package. And meron naman akong mga ibang template doon na hindi ganito kadami. Kaya lang naman gusto ko sa inyo na ganito yung i-offer ninyo sa kani-kanilang mga printing shop, talagang mas makakatipid yung mga customer ninyo at talagang babalik-balikan kayo mga tropa. At yung isang A4 na ganito, pwede kayong kumita ng 100 pesos. Labas na yung puhunan doon or mas mataas pa mga tropa dahil mura lang yung magiging puhunan nyo dyan, parang 5 piso lang or 8 pesos or 10 pesos kasama yung ink na ginagamit nyo, and syempre suma total niyan, kuryente and effort ninyo. Basta sa isang A4 dapat kikita ay ng 100 or 110 or 20. Kagaya dito sa akin mga tropa, 60 pesos ko yan binibenta, and syempre kung nag-i-start pa lang kayo, mas maganda kung 50 pesos. And ayun nga, pwede nyo pa tong bawasan. Pwede nyong tanggalin etong dalawang to at etong 6, tapos eto lang yung ibenta ninyo na 50 pesos. Etong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 50 pesos yan mga tropa. Sabihin na natin na eto lang. Eto, ayan na, tatanggalin ko muna ha, para meron kayong idea kung ano yung sinasabi ko. Eto, pwede nyong i-offer to ng 50 pesos yung ganyan kadami. Or kung gusto nyo, isama nyo to 60 pesos, yung lahat-lahat na yan, or 50 pesos. Pero kung saan yung diskarte ninyo, and nasa sa inyo na yan. Kung ganitong diskarte yung gagawin ninyo, pwede kayong kumita ng around less 200 or 200 pesos. Kasi apat yung magagawa nyo sa isang set ng A4 mga tropa. Nagagets nyo, no? And alam ko nagagets nyo yan. So ang gagawin na natin, syempre kukunin na natin or piprintan na natin etong natitirang retaso ng A4 natin. So ibabalik ko lang yung template ko para umayos siya kung saan yung pinaka-eksakto niyang kanina. At ayan, syempre ang gagawin natin dyan, aayusin lang natin yung printer natin, Epson 5290, and eto, iset up nyo siya ng A4. Tapos dito, nasa sa inyo kung anong gagamitin niyo, pero kung magpiprint kayo ng photo, wag nyong ise-select yung plain paper dahil iba yung quality niyan. Sa susunod tatalakayin na lang natin yan, pero every time na magpiprint kayo ng photo, laging standard ay Epson matte. Laging ganyan yung settings na ilagay ninyo. And sa quality, okay na ako dito sa standard. At i-click ko lang tong okay. Tapos click ko lang tong apply. And without further ado, ilalagay ko na ito sa printer natin. At ipapakita ko sa inyo. At eto nga yung printer natin na Epson 5290. May mga retaso lang din ako dito or mga scratch paper dahil sa mga piniprint ko. Pero ang gagawin nyo dyan, tatanggalin nyo muna syempre yung bond paper na nakalagay dyan sa inyong printer. Tapos ilagay nyo na etong pinaka photo paper ninyo na retaso. So shoot nyo lang siya ng ganyan. And better na ilock ninyo yung pinaka kulay blue na lock dito sa bawat kaliwa at kanan. Meron yan lock. Kung nakikita nyo yung drawing na yan, dapat nakapit. As in, pitted talaga siya. To the point naman na makakalusot pa siya. Hindi yung talagang sobrang sikip. So dito, wala na tayong iba pang gagawin na setup dyan. I-click nyo lang yung okay. Wala na kayong ibang gagawin dyan. Basta gawin nyo yung video kung saan itinuro ko yung error ay maaayos. Kagaya nyan, eto yung tutorial. Ilalagay ko na lang sa description. So balik na tayo dun sa pinaka-monitor natin. Ipiprint na natin. At eto na nga tayo sa printer.
So wala na tayong ibang gagawin dyan kundi i-print na natin dahil na setup na natin yung pinaka printer dito sa settings. Click nyo lang tong print and antayin nyo na lang na lumabas dito sa pinaka printer ninyo. So eto, itututok naman natin yung camera natin. Antayin natin na lumabas at talagang makikita nyo na makakatipid kayo. At nakita nyo naman yung ginawa natin mga tropa, talagang nagprint kahit na retaso na lang yung ating pinaka photo paper. At nakita nyo din na A4 yung sinet up natin pero hindi siya A4. Kalahati lang siya ng A4. So ayan, mas makakatipid talaga kayo dito. Na-testing ko na din na medyo maliit din yung pagpiprintan. Okay na okay pa din. Kumakapit pa din. Wag lang yung as in sobrang liit na. Basta yung mga medyo kalahati, ayan, gagana yan at talagang makakatipid kayo. Pero syempre, kung sabay-sabay naman yung customer ninyo dito sa ating template, ang gagawin nyo lang, i-highlight nyo lang tong pinaka-template ninyo, tapos pindutin nyo yung alt, didiinan nyo yung alt sa inyong mga keyboard, tapos idadrag ninyo to para makapag-print pa kayo ng another design and idadrag and drop nyo lang ulit dito sa mga template natin yung isa pang tao na pagpiprintan ninyo or i-cater ninyo na magpapagawa. So next natin na gagawin dito, syempre gugupitin natin siya. Kung wala kayong manual cutter, so syempre gagamit kayo ng gunting. So napakadali lang naman, basta straight nyo lang yung paggugunting ninyo. At ako mga tropa ay highly recommend talaga na meron kayong manual cutter. As in yung die cutter na para makagawa kayo ng 1x1, 2x2. Kagaya ng ganito ay papakita ko. Ay highly recommend talaga na bumili kayo ng ganito. Kasi mas mapapadali yung ginagawa ninyong trabaho kapag meron kayong ganito. Pero syempre kung nagsisimula ka pa lang, okay lang naman na gunting yung gamitin mo and tiyagain mo lang talaga kasi may mga pattern naman yan. As in 1x1 talaga yung pinakasukat niyan, eksakto yan. Kasi isa sa mga struggles ko talaga nung bago pa lang ako sa paggawa ng mga ganitong ID, hindi siya nag-eksakto na 1x1 at 2x2 and alam ko na nai-experience nyo yan. Kung wala naman kayong pambili ng ganito pa sa una, ay highly recommend din talaga na gumamit kayo ng manual cutter. Ito naman yung itsura niya. Eto, di ba nakikita nyo? Kasi napakaganda nito, straight talaga siya. As in, pag nagka-cut ka dito using manual cutter na deli, sana nakikita nyo ng maayos sa camera, straight yan. Ilalagay nyo lang to, tapos isakto nyo yung paghiwa. Ayan, 'di ba? So, unti-untiin nyo lang. Sa una, mabagal talaga yung pagkaka-cut ninyo and makukuha nyo rin 'yan. Dapat i-cut ninyo yung pinaka-lining lang. So, 'di ba? Napaka-importante talaga na meron kayo ng mga ganito, yung mga essential tools na kailangan sa printing business natin. Although medyo pricey din 'to, etong manual cutter na 'to, pero okay na okay talaga 'to. Meron naman kayong murang mabibili na ganito mga tropa, mga around 300 yung QWOF na brand. Pero medyo tumatabingi siya. Sa susunod i-explain ko sa inyo kung ano yung pinaka na-experience ko doon, kaya naghanap ako ng magandang manual cutter. Eto kasi talagang straight yung pagkakakat niya. Ayan o. So dito syempre aayusin nyo na lang yung pagkat niya kung wala pa kayo nung ginagamit ko nga na manual cutter. Ayan yung ganito, di ba? At eto talaga yung kagandahan mga tropa, kung meron kayong ganitong cutter, die cutter nga pala yung tawag dito, kasi isusuot mo na lang siya dito para yung pinaka corner edge niya ay hindi matalim or naka-curve na siya, and napakaganda talaga. So ang gagawin nyo dyan, isasakto nyo lang to ng ganito para makuha nyo yung pinaka 1x1 nya. Ayan. 'Di ba? Napakagandang tignan or napaka-presentable kung ganito yung pinaka ID na i-cater ninyo or ibibigay ninyo sa customer. Ito nga pala yung 1x1 at syempre next naman natin yung 2x2 para makita nyo rin. Lahat ng mga materials na to mga tropa, no, nasa description lang yan para hindi kayo maligaw sa mga bibilihin ninyo at alam ninyo yung mga tunay na presyo. Kasi mamaya baka makabili kayo kung saan saan and hindi nyo alam, baka inuutulang pala kayo nun mga tropa. And eto naman yung itsura para sa 2x2. Napakaganda, talagang napaka-presentable.
And syempre tatapusin ko muna to, and meron din tayong packaging kung saan natin ilalagay itong mga kinater natin or ginawa natin na ID. Tapusin ko lang to, i-cut ko lang to. At dito na nga natin siya ilalagay sa packaging natin. OPP plastic nga pala yung tawag dito para sa mga hindi nakakaalam. And alam ko talaga kung nagsisimula pa lang kayo sa printing natin, hindi nyo alam kung saan nyo ilalagay yung mga ginagawa nyo na ganito. Kaya naman napakaganda na meron talaga kayong stock na OPP plastic para dyan nyo siya ilalagay. Kasi nung nagsisimula ako mga tropa, inaabot ko lang talaga sa customer yung ginagawa ko na ganito. As in, inaayos ko lang ng ganito. Tapos ayun na, ginagawa ko, abot ko na lang, yun na yun. And syempre, na pagtanto ko na medyo parang nakakahiya, hindi siya presentable. Kung iaabot nyo lang siya ng ganito mismo, yung pinaka-photo or yung pinaka-ID picture ng customer ninyo. Sa susunod, gagawa ako ng design, lalagyanan siya mismo yung mga tipong inilalagay sa mga studio, yung mga papel-papel talaga na packaging. Pero sa ngayon, eto muna, medyo pagsinipag tayo, gagawa tayo ng customized na as in parang magsisilbi yun na parang ayun na yung pinaka-packaging talaga mismo ng pinaka-store ninyo. At sa mga lahat ng nag-avail ng template sa atin sa cloud server, free nyo lang yon na ma-access kasi nga one-time payment lang yung mga ina-avail nyo sa akin, meaning isang beses lang kayo magbabayad. Lahat ng mga bagong template na ginagawa ko, i-upload ko doon. Gagawa ako ng design para dito sa ating ID picture or lagayan or packaging mismo ng ganito. Magpiprint tayo sa bond paper, ayun na yung packaging natin para hindi na kayo bibili ng ganito. And isang way din yon para sa advertisement ng pinaka-shop ninyo. Siyempre ilalagay nyo doon kung ano yung mga kinikater ninyo, and syempre yung location din ninyo, yung parang style Kodak ba mga tropa. And hindi ko na makita dito yung papel or eto mga tropa, ganito mismo yung gagawin natin, no? Yung style Kodak. Gagawa tayo ng ganitong packaging para pwede nyong ilagay yung mga kinikater ninyo dyan sa inyong mga printing. And syempre ayan yung print size, kung ano yung inavail nila. Ayan, ganito gagawa tayo ng ganyan. Medyo tinatamad pa ako pero sobrang dali lang yan para hindi na kayo ganito. Pero sa ngayon, mas presentable na iaabot mo sa customer na merong OPP plastic, 'di ba? Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, no, kanina kung naalala nyo, nagprint tayo ng 1x1 and may nagpa-print ulit ngayon at meron pa rin tayong natira na retaso dito ng A4. Ngayon naman may nagpa-print 5R naman yung gusto niya. So eto yung template din natin, ida-drag and drop lang natin mga tropa yung pinaka-design nung nag-avail sa atin. So, ilalagay ko lang to dun sa pinaka-printer natin at ipiprint na natin to. So, dalawa yung nakalagay dyan. Aalisin ko lang to, ungroup, para eto lang yung ma-print. Ayusin lang natin yung pinaka-setup ng printer natin. A4, tapos dito, Epson matte. Dito, standard lang. Click nyo lang yung OK, tapos apply. And ilalagay ko na to sa pinaka-printer natin. Click lang natin yung print. At eto na nga yung pinaka-output natin na 5R. Ano nga ba yung 5R mga tropa? Ibig sabihin ng 5R, 5x7 yung pinaka-sukat niya. So tignan nyo dito sa pinaka-ruler ninyo mga tropa ko. I-check nyo kung 5 yung pinaka-haba niya, which is eksakto. And eto naman dapat dito sa pahiga ay 7. Ayan, saktong-sakto siya. Ayan yung sukat ng 5R. So ang gagawin ko dito, ikakat ko na lang siya and ibibigay na natin to kay customer. Ayun lang yun. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Again, nasa sa inyo kung gagayahin nyo yung pricing ko or pwede kayong magtaas pa ng presyo. Nasa sa inyo, pero huwag kayong magbaba ng presyo dahil pahalagahan nyo naman mga tropa yung mga pagpipresyo-presyo natin.
para syempre kumita naman tayo at gumanda-ganda yung takbo ng industriya dito sa printing business natin, 'di ba? So, paano tayo kikita kung hindi tayo magtutulungan, kung magpapababaan tayo ng presyo? And syempre, kung gusto niyo na yumaman, mag-resell na lang kayo ng printing materials, 'di ba? At taasan nyo, magbenta kayo ng Epson 121 na halagang 10,000, 'di ba? Ang sinasabi ko lang, konting tulungan lang tayo para kahit papaano naman kumita tayo ng matiwasay, 'di ba? Dito sa printing natin. And ayun lang, message lang sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin, even mga Canva Pro. And kung gusto nyong i-avail mga tropa, etong template natin na to, at hindi lang yan yung nakapaloob doon sa pinaka-template natin, marami pang mga setup, may mga passport, 2x2 lang mismo, passport lang mismo, 1x1 lang mismo. So ayun, message lang, like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili